Kapag napadaan ka dito sa Maynila, wag na wag mong kakalimutang pumunta dito. Hi fellas, it's me again, Jessa. Welcome sa Tipid Taste and Trails where every bite and step is worth your money. Plus food and travel ratings na may kasamang guides and tips. First ay ang hidden green oasis ng Maynila, Arroceros Forest Park. Perfect ito pang chill at escape sa city stress. If gusto mo ng tahimik at fresh air, this is a must visit. Libre lang to, maglo-login ka lang upon entry and there you go, makakapasok ka na. Maganda talaga tumambay dito. Bukod sa tahimik, mga huni lang ng mga insekto at ibon ang maririnig mo. Makakalanghap ka rin ng kahit paano ng sariwang hangin. Sa sobrang init ng panahon ay perfect place ito to visit. Dahil sa maraming puno, hindi mo gaano mararamdaman ang init. Medyo nakakalungkot lang din kasi this forest is also known as the last lung of City of Manila. So sana ma-maintain ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Next stop naman ay dito sa Liwasang Bonifacio at Mayhan Gardens. Konting lakad lang to from Arroceros Park. Pwede ka mag-picture-picture dito kay Andres Bonifacio and sa gabi naman ay may dancing fountain sila dito. And kapag pumunta ka naman dito sa likod ng Liwasang Bonifacio ay makikita mo yung Mayhan Gardens. At tabi lang din ito ng Manila City Hall where you can tambay with your friends. May mga food stalls din pala dito for your hungry tummy. Makakalanghap ka rin dito ng fresh air kasi marami ring mga puno dito. Third stop, the iconic National Museum of Anthropology and National Museum of Natural History. Imagine, world-class museum experience for free. Sobrang sulit and ang dami mong matututunan habang nag-enjoy. Just present an ID upon registration and iwanan lang sa baggage counter ang bag if may lamang hindi pwedeng ipasok sa loob. Ito nga pala yung mga do's and don'ts sa loob ng museum. Screenshot nyo na lang. This museum is all about the rich culture, traditions, and history of the Filipino people. Makikita mo dito ang different artifacts, traditional clothing, and collections from different indigenous groups in the Philippines. Habang umiikot ka, parang mas na-appreciate mo kung gaano ka-diverse at ka-rich ang culture natin bilang mga Pilipino. Perfect place talaga ito if you want to learn something new while enjoying the experience. And the best part, free entrance siya, so sulit na sulit ang visit. Dito naman sa National Museum of Natural History, you'll see amazing exhibits about the Philippines wildlife, marine life, and natural environment. One of the biggest highlights here is the giant tree of life structure at the center of the museum. Sobrang ganda in person. Makikita mo rin dito ang mga preserved animals, skeletons, fossils, and different species found in the country. Medyo nalungkot nga ako eh. Every floor teaches you something about nature and biodiversity in a fun and interactive way. Perfect talaga ito for people who love science, animals, and discovering how beautiful the Philippines is. Tip ko din pala ay sumakay muna kayo dito sa elevator para libutin lahat ng gallery. Like from 5th floor to ground floor na lilibutin ang museum. If you have extra money, pwede ka rin mag-donate dito. Once na umexit ka nga dito sa National Museum ay konting lakad na lang ay mapupunta ka na sa Luneta Park. This is a good place for picnics, extracurricular activities like jogging and badminton. Pwede ka rin tumambay dito sa Japanese Garden at Chinese Garden na libre mo lang din mapupuntahan. Pwede ka rin bumisita dito kung saan ipapakita sa'yo kung paano binaril si Jose Rizal. And finally, the historical statue of Dr. Jose Rizal. Under construction nga lang siya pero kahit paano makakapag-picture ka pa rin naman. Syempre, hindi mawawala ang sunset vibes sa Manila Baywalk Dolomite Beach. If gusto mo makalanghap ng amoy dagat na may konting amoy basura, pumunta ka dito. Well, as an honest reviewer ng mga iba't ibang places and food na natry ko, I must say na okay naman pumunta dito to witness the spectacular sunset. Pero medyo may amoy nga lang. Para naman sa mga bumibisita dito, siguro kailangan lang natin maging madisiplina at maging responsible sa mga basura natin. Gaya niyan, dyan namamatay ang mga isda sa mga basura natin. If we cannot be responsible sa mga kalat natin, just don't bring waste with you pag pumasok ka dito. Libre na nga ang entrance mo, magkakalat ka pa. And last but definitely not the least, travel back in time inside the historic walls of Intramuros. Walking here feels like traveling back in time. Every corner has a story. Pwede kang magpicture and take a video of you habang naglalakad or nakatambay. Marami kang pwedeng gawin dito, halos lahat nga lang may bayad, pero kung nagtitipid ka, taking videos and photos is enough to keep as memories. Paalala lang din, huwag kayong magpapabudol sa mga namamantala dito. Like, ililibot ka with a high cost of pay. Kung kaya mo namang libutin sa pamamagitan lang ng paglalakad, pwede mong gawin yon. Sa isang buong ikot dito sa Intramuros ay around 3 kilometers lang naman. Makaka 10k steps ka pa. But if you can afford naman para sa e-trike, why not? After mong malibot ang buong Intramuros, don't forget na dumaan dito sa Manila Cathedral. Pwede kang pumasok dito kaya nga lang 7 PM na dito kaya sarado na. Marami pang places dito sa Manila na pwede mong puntahan nang hindi ka gagastos for an entrance fee. Let me know sa comment if ano pa yung mga pwedeng puntahan dito na pwede nating i-feature sa next vlog natin. If you want more videos like this, follow my pages and let's explore together nang hindi gumagastos.